Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin ang reyna ng mga chismosa, ang OG. Walang iba kundi si Miss Tina Ryan. Hi Tina! Papa Makoy, first and foremost, thank you for the invite. And second, it was so nice seeing you last Wednesday kahit virtually. Ngay, guys, bigyan ko Wait, lang kayo ng, oh, Wednesday? No, mali. Monday. Monday nga yan. Monday. Oh. Monday. Hindi, sige, bigyan Oo. natin sila ng background. Kasi guys, nung Monday, it was, alam mo ba, Mamo, yun yung aking radio debut na full episode. Oh my gosh! Oh, Good for so, you. after so many years, nakapag-onboard din ako sa Good Times. And guys, bigyan ko lang kayo ng background. Grabe, sobrang saya na makita ko sa screen. Ang kasama ko lang naman sa isang radio show, Mo Twister, Senator Bam Aquino, Karil, Sam O, sa Katina Ryan. San ka pa? 'Di ba? Buti ka pa, buti ka pa na-meet mo si Senator Bam eh. Ako hindi ko pa na-meet si Well, Senator at Bam. least virtually virtually. At Oo. kahit pa paano mamo natuwa ako kasi kilala niya ako. Oh, May idea siya kung sino ako. So nakakataba lang ng puso. of Pero course. nung tinitingnan ko lang, nakita ko putakte puro radio legends yung kasama ko dito. Anong ginagawa ko dito. So sobrang blessing lang, sobrang blessing lang. You're So on sana your way there. Legendary ka nye sa field ng podcasting. Hello, no? nye Longest nye running nye comedy show tayo. nye. You should Pero be proud of that. thank you, ma'am. Thank you. So Mm. enough of the enough of the himuran ng Yagballs part. Hindi kasi Ito, mamo. ito wala Di, na tao yag, boss. oo. Ay, kasi hindi pala siya ma-recognize dahil Mm. ano. Asan ang mga dogs mo? Hindi, nandyan pakalat-kalat lang sila, mamo. Hindi kasi, mamo, di ba? Alam mo naman, matagal nang sinasabi, di ba? Ang radio, yan yung industry na, na walang pera. Kumbaga, kung may, parang it's more on passion ba? Passion. Parang, passion. Kasi pag mahal mo talaga yung trabaho mo sa radio, ay karamihan ng pumapasok sa radio, ginagawa siya dahil mahal nila yung trabaho nila sa pagre-radio. Mm, true. Tapos, since hindi nga ganun kalaki yung kita, ako, to be honest, nung nagsimula din naman ako kung saan industry ako, di rin naman ganun kalaki yung kita ko. Mm. Pagdating ng Petsa de Peligro, familiar ka ba sa Petsa de Peligro? Kasi ikaw, ibang, Oo naman. ginagamit niyo rin yung Petsa de Peligro. Nagamit, pero hindi, may tawag kami dun eh. Pero yeah, nakalimutan ko lang yung term na yan. Pero of course, no college, my gosh, mo. Bakit? Teka, may Petsa de Peligro ka na rin sa college? Kasi ano ba, binibigay ba sa ng buo yung allowance mo dati nung college ka? Maliit ang sweldo sa radyo. Hello. As Ah, in, and so, I was studying and working at the same time, and I was supporting myself. supporting mo nga, o nga pala, nakwento mo nga pala Oo. ito sa guesting mo dati na support. So, okay lang ba kung matanong namin kung magkano yung kitaan dati dun sa radyo nung panahon Oh mo? my. Okay, when I started in I-date ba natin? I-date natin. hindi kaya, dude. Okay, sige. Mid-90s. Oh, Na sige, lang sige. Mid-90s nung Mid-90s. nag-aaral ako. Uh, Parang 4-5 lang ata. Ucha, 4 5. Ano yung Parang 15? Ano sa ganun. buwan? Quincenas naman, 4-5. Siguro Quincenas. nasa So, 9-10 ako. 9 mil. Oo, Mid-90s. parang ganun. And I really don't know how I was able to support myself with that. Pero hindi, alam ko na. Kasi nung mga panahon na yon, wala pa masyado mga hosts. So Oo. grabe akong umano nun, umarangkada nun, Paps. Mm, So if I'm gonna do the morning show sa Magic and then go to school, mm. and then may time na pag may event ng afternoon, go na ako. Tapos may event ng gabi, go na rin ako. So dun ko natustusan yung sarili ko sa side jobs. Pero, Otherwise, hindi ako. total, nagkwento ka na rin lang naman. Magkalkal na rin ako. Kasi 'di ba, ang sabi nga nila, pag sa radyo, kadalasan parang ginagamit mong stepping stone talaga yung radyo para makakita ka ng mas magagandang racket. Kasi Mm.
ang racket talaga ng mga radio show na ay ng mga radio DJs kadalasan sa labas. Doon sila mas Mm. kumikita ng malaki. Mm. Gaano kalaki yung mamo ang kita sa hosting noong panahon na My ganoon? gosh, di ko na maalala. Di pero ano, kung Eh, kumbaga ano, tipong sobrang pangkomportableng buhay ba talaga siya? Yung malayong malayo siya sa normal na kita na isang individual dati. Individual Hindi, lang po siya. ganito na lang. Oo. Hindi mo kikita, yung bayad sa hosting nun, parang ano na equivalent na siya ng isang buwang sweldo ng ordinaryo. Pucha, Or isang buwan. sometimes a little higher. So, hindi mo na para pag-isipan yan eh. Pero sa level, eto di, alam, guys, ako naman yung hihimod sa, ay hindi, non-existent yagbals ni, bakit? Ang pangit. Ako naman yung hihimod sa ego ni, ayan ego, Ah, ego. wala ako nun. Wala ko, di, pero, ibig sabihin, ikaw yung top of the food chain dati. Nasa top of the food chain ka dati, di ba? Mm, Tatanggapin mo ba pag sinabi kong top of the food chain ka dati? Tina Ryan yan eh. man. Huwag naman, nauna lang naman. Hindi naman Oh, top. no. Nauna Op, kasi 'di ba? Maganda pa rin yung babalikan mo yung nakaraan and oh, knowing that nauna ka sa industry ano. na alam mo yun, na pagbigyan ng chance as the rest of parang in a male dominant world, 'di Oo, ba? kasi nung panahon na yun, ang uso dati, ano no? Uso dati, puro lalaki nga talaga ang, ano, no. Pero Well, 'di ano, ba taga time check lang kami noon? The ayo. time is mga ganun lang. Pero ano yun, parang sa isang linggo, nakakailang, ano ka dati nun? Nakakailang hosting gig ka nun? Masipag ako noon, hoy. Sipag ako. Tapos ang oh, tapos may banda pa ako noon nagbabanda pa ako ng gabi noon. Naalala ko nga yun, yung, ano nga Ah, pangalan ng band mo nun? ano ba nga pangalan ng band Pati namin? ikaw nakalimutan. Nakalimutan ko. My gosh! Seryoso ka? Hindi mo matandaan yung pangalan ng banda mo? Oh my gosh, nakalimutan. Kasi wala kami pangalan eh. Binuo lang namin yun para sa mga magic parties ng maidaos lang namin. Ah, okay. Pero kumikita yung band na yun. Wala, yun pang ano lang yun, Yung katuwaan. gilid-gilid lang Oo. yun. Katuwaan lang talaga yun. So, basta yung hosting noon, I was for sure doing at least once every few days. Tapos pag talagang sinipag, minsan pag weekend sa ata nagtatatlo ako. Lumalagari ka pa pag weekends. Lumalagari ako, Eh, nakakamiot. putik. Sino yung nagdumaan sa likod mo, ha? Si Bacon yun, si Bacon. Pero putik, just imagine, kung gagawa ka ng 3 hosting gig sa isang araw, tapos sasabihin mo na isang buwan na sahod ang isang hosting gig, puta, sa isang araw, kaya mong kumita ng 3 buwang kita ng isang normal na individual. May one time ng 90s, mid-90s ata, parang kumita ako ng 120, 180 Oh, sa tsaka isang araw. Oo. 90s, mid-90s ah. Mid-90s, oo, parang 98, 97, parang tatlong event yung, pero grabe yun, parang 2 araw ata akong tulog nun. Miski ako Oo. matutulog ako 2 araw kung kumita ako ng 180 isang araw eh. 180 ba? Parang gano'n ba sa to? 180. Or 180 or 140? 140 ata. Basta malaki, malaki ha. Pero yun yung, Malaki siya. considering na 90s yun, di ba? Oo, malaki siya, 140. And then, ayun, parang ganun. So, Yun, masasabi mo ba yun yung pinakamalaking kinita mo sa isang araw? Dati? oo, parang ganun ata. Mm. Oo. Pucha, saya. Oo, Pero, tsaka ang hilig ko kasi nun, hindi ako marunong mag-ipon nung araw. Ang treat ko sa sarili ko, pag kumikita ako, papi, lagi ako ayoko nag-drive, di ba? Taxi ako mm, ng taxi. Sa taxi ah, na ubos. Tsaka sa, pucha, sa mga maliliit na alahas nung araw. ah, pero, yun nga, ang, ako naman, ang ikikwento ko sa'yo, nakwento mo yung sahod mo, nag-start for 5 per Oo, cut four, off, five, early oo. 90s. Halos magkasunod lang tayo, mamo. Nag-start din ako 4-5, pero, ano naman ako, yung unang trabaho ko is around 2004. So kumita rin ako ng 4-5 per cut-off nun. Anong work yan? Call center. Oh, Nag-call center ako, 4-5 ang per cut-off ko nun.
Kasi, okay, so, kasi that was 2004. O, So, iba na kasi yung bayaran pero ngayon. mababa ako nagsimula. Pero may mas mababa pa ako dun yung mga odd jobs ko kasi nagtrabaho din ako na computer technician, na nagkagawa-gawa din ako ng mga cellphone dati. So, naranasan ko yung mga maliliit na sahod. Kaya nararamdaman ko dati, pag petsa de peligro, yung petsa de peligro, tinuturuan ka maging creative. Ikaw, ano yung go-to Ah, meal? Ano yung go-to meal mo pag petsa de peligro? Kunwari, nasa mall ka or something. Ano yung mga go-to meal mo pag nagkaayaan sa mall or napunta ka sa mall pero kapos na sa budget? my gosh, lagi ako naka-Jollibee. One piece Chick, Jollibee ka hamburger pa. meal. One piece hamburger meal lang. Ay, sa bagay, hamburger meal. Magkano Oo. yun? Magkano ba ngayon yun? Hindi kasi nung araw, teka, hindi pa, wait, may ano na ba nun? Anong night? Kailan ba lumabas ang burger steak? Matagal na. Parang grade Ah, school pa lang ako, may burger steak na grabe! eh. Basta sa FEU, lagi kaming may canteen dun sa mga gilid-gilid. Oo. Ayun, for sure. Pag ano na, yung Pecha de Peligro na, dun kami sa gilid-gilid. Kasi Oo. ano yun eh, may libreng sabaw. So, Putik. oo, Andy Sabaw Sabaw is yan, life pag diba? wala kang pera eh, no? Yes. Pero lalagay mo lang yung kanin dun. O, konting asin. Nagpapatoppings ka? Nagpapatoppings ka? Uso na ba toppings nun? Di ba? Plain pa lang na ano yun. Plain pa lang na sabaw. Tapos, magkano pa yung ulam mo? Parang 25 ba? Putik, Basta doon kami 25. bumabawi sa ano, sa sabaw. Ah, ako naman, naranasan ko. Sige, dyan tayo. Total, dinala mo ako sa mga karinderya sa malapit sa school. Mm. Nabubuhay kami, mamo, sa patoppings. So, bibili ka na... familiar ka with patoppings ba? So, No. kunwari, ang karinderya yan, di ba? Karinderya. Order ka isang rice, tapos order ka isang ulam, longganisa, tapa, or something. Tapos, Okay. i-request mo na, ate, patoppings ng mechado sauce. Kunwari may tinda silang mechado. So, Okay. papalagyan, Sabaw. Oo. yung Yung sauce, sarsa. yung Oo. sarsa nung kung anong ulam na meron sila. Kung iba, dinuguan yung trip nilang toppings, ipapatoppings mo yun Hindi para ko pang-extend ng lasa yun. Di ba? hindi ko na ano yun na naisip nung araw. Di sana na pinauso namin yung toppings, Hindi, diba? baka hindi pa uso dati nga nun. Kasi nga baka Oo. sagana pa kayo nun eh. Nung mas mahirap kami dati eh. Kasi nga may inflation na eh, may inflation na eh. Pero sige, ano pa yung ako ang isa pang go-to Pecha de Peligro meal ko, mamo. Kilala mo si Pauchin? Oo na. Oh my gosh. I love, yun ba yung parang medyo yellowish yung rice? Hindi, green. Green. Greenish. Oo. Mamimili ka kung either yung parang rice with garlic or yung green na rice. Oh, yun. Gusto ko yung green Oo. na rice na yun. Pero ikaw, ano yung sausawan mo pag Pauchin? Yung pula o yung toyo? Toyo. Ay, toyo. Pampa-extend ng ano eh. Ng Pero lasa masarap eh. din yung pula, mamu. Try mo rin yung pula. When was the last time I was in Pouchin? I think meron sa Mega, sa SM yan, di ba? Meron Oo, dito sa sa Mega mga ata food yan. court, Titingnan yan, ako masarap yan. kung may Yeah. red sauce doon ng Pouchin. Ang, Kasi para, lagi kong ginagamit soy sauce. Toyo talaga para mas mahaba yung lasa. pero dun sa last episode namin, nabanggit sa akin, ang cheat code daw dyan, red sauce ka, di ba? Oh, Mag-red sauce. Tapos saka mo buhusan ng toyo yung kanin. putik. Ang Yeah, sarap. tapos bawian mo na lang sa Nakakagutom. extra rice. Medyo iiyak lang ng konti yung kidney mo, pero Dahil sa alat? sa Or alat. sa Sa alat? alat, Oh, medyo mura-murahin ka lang ng kidney mo. Tangina naman eh, toyo na naman yung ulam natin. dating ano, bata ako, kiko man, tsaka rice, paborito ko. Ay, teka, nung bata ka, maarte ka ba kumain? Um, Di naman, sabi nga ng mami ko, kung kailan daw kami tumanda, tsaka kami mas umarte. Dati nga Hmm. daw, sinusubuan niya kami, nakakamay pa, yung palaka, kumakain pa daw kami noon. Ngayon Ah, parang, parang hindi ko na kaya siyang kainin. ako ang maselan ako dati. Kumakain ako ng kanin, tas asukal lang yung nilalagay. Ba- Na-try mo ba yun? O Milo ka, Milo? At so, tsaka wait, maganda, promise, huwag niyo ako i-judge. Oo. There was a time, masyado akong nagkaroon ako ng face, as Oo. in, Paps, siguro mga 3 months ata. Oo. Rice tsaka clover. Putek loob. Sabihin, please tell me,
yung clover yung pinang-i-scoop mo ng kanin. Please. Kasi kung hindi mo ginawa yun, medyo Yun nga. medyo huhusgahan ko yung decision making skills mo. Basta yung pinakamalalaking pang scoop mo na yung kukunin ko. Tapos pag, Oh. ayan na, may cheese na ng konti. Yung mga durug-durug na, Ah, gagawin ko na siyang toppings. pag yung yun nga, pag durog saka yung maliliit, yun yung pwede mong iulam. Pero pag buo yung clover, yun yung ipang sasandok mo. Scoop! Kaya siyang Parang jolos. parang yun yung obvious thing to do eh, no? Parang sandok shape siya. Parang Ah. kasalanan na hindi mo siya gamitin na ano eh, na Pero Pex, kutsara. alam mo yung Tostitos na brand ng tortilla Oh, chips? social, Hindi. tostitos. Kasi di ba when it used to be flat. It used to be just Mm. like a regular tortilla chip, di Ah, ba? And then they came out with a Tostito scoop. ay meron. Nung tumira ka Pamigay. sa US, nung tumira ka sa US. Oh, dito pa minsan-minsan meron. Teka. Google Google ko mo. nga to. Tignan mo. Google mo. Tostito Tos- scoops. I would Para sabi ko, imagine, shucks, bakit di ko na ano yun, na-invento yun. Sayang, dapat ito nga yan. nakita ko nga yung Tostitos scoops. Di ba? Galing. Talino. Walang tapon dyan, oh. Imagine mo, laki yan, tapos diretso. Hindi dapat si Tortillos. Maggawa na niyan. Total wala pa naman dito. Si Tortillos na local brand, si Granny Goose. Ay, halika na. Baka naman po may kakilala tayo. Eto Pero 'di mamo. ba? It's the Oh. best. Oh, go. Eto, ewan ko, nag-go ka na ba sa 7-Eleven route? Yung mga busog meals ng 7-Eleven. Na-try mo na ba yan? Oo naman. Minsan Ah, nga, itlog lang eh. Pinapatulan ko sa 7-Eleven pag wala na akong pera. pero yung mga sisig, yung tuna omelette, yung giniling, trinay mo na doon? Hindi ko pa siya, yung isang sisig na try ako. And Mm. parang I had to fry it again kasi parang Hindi mo kaya. medyo ano siya eh. Ayoko nung masyadong parang masarsa. Pero alam mo ba kung magkano nagsimula yon? Di ba na, ngayon nasa 50 pesos lang siya? Oo, pero nung nilabas nila yon, Oh, 29 pesos. grabe, di ba? Ano kayang fillers ang nilagay? Meron pa nga ang favorite ko doon dati yung yung giniling variant nila. Kasi Na-try ko na rin yun. yung sisig di ko masyado type. Pero ito yung parang parang inspired to ng pastil eh. Kasi kakapiranggot lang yung karne nito eh, pero malasang malasa yung karne nito na madami kasi yung karton nito kasing laki nung parang karton ng Jollibee, di ba? Oo, Pero kahit ganun kadami yung kanin niya, konti lang yung malasa. ulam, malasa, sa lasa nila. Feeling ko pag pinapak mo yung ulam nito, maalat to eh. Yung talagang sa sobrang Oo. lasa niya, talagang siniksik nila yung lasa doon sa kakapiranggot na ulam. Parang ganun. Para maubos daw yung kanin. Oo. Oo. Pero, Hmm. speaking of 7-Eleven, alam mo ba ang paborito kong sinigang sa Ah. 7-Eleven? Putik may sinigang sa Nabibili? 7-Eleven? Oh my gosh. For, uh, Hanggang ngayon? they collaborated with Chef Claude Tayag. Ah, Dapat ako maging spokesperson ng sinigang sa kamyas alam dito ko na eh. yan. Sarap. Oo. Oo, I first encountered it pre-pandemic, 2019. Oo. Oo. Yung Oo, so pork sinigang sa kamyas. yes. Sa mga po, hindi pa po nakakasubok niyan for Hanggang ngayon, meron 105 pa niyan? pesos. Pero madali siyang mag-sell Mas, out. sell out. Okay. Mabilis Oo, maubos. sobra. Minsan, like, di ba sa Paragon sa building, may 7-Eleven sa Oo. baba ng Magic. Minsan meron sila doon. So, bibili akong dalawa. Tapos tatago ko for the next day yung isa. Pero Tapos, matagal yung shelf life niya. parang parang 3-4 days. Kasi Pwede nakaano na. siya eh, close naman siya, tapos microwave. Oo. Pero there was a time na parang 2 months ata laging wala doon. So parang, nakaka-frustrate. Pero hanggang ngayon, nag-available pa rin ba siya? Yup, Susubukan kakabili ko ko yun. lang a few weeks ago. A few weeks Ah. ago, it's 105 pesos. So, Ako isang napunta na tayo kay 7-Eleven. Kasi ang mumura ng tinda sa 7-Eleven eh, no? oo. Pero tatapatan ko yung 7-Eleven mo. Doon tayo sa An kalaban ng 7-Eleven sa mini Saan sa Uncle stop. John's? Uncle Oo. John's na Ay, ngayon. sorry naman. Alam mo Di naman, ba? force pa. Yung dinosaur chicken ng Uncle John's. Yun ang tawag ng tao doon eh. Yung fried chicken nila. Na-try mo na ba yung fried chicken ng Uncle John's? Ang alam ko, na-try ko yung sa mini stop before. Oo, yun nga. Yun, It's, yun mismo. bakit dinosaur kasi malaki? Malaki.
Sobrang Katakot pag laki nun. malaki. Ano na? Nakakatakot pag malaki. Bakit? Di parang puno ng Binulong mo pa talaga eh, no? Okay lang naman. Wala namang magagalit. Wala namang sponsor. Di, Oh. kasi baka mamaya, di ba, sabihin nila, kung pinagsasabi niya. Kasi I saw this, parang, sa TikTok ba? Sa TikTok ko ba napanood or sa Instagram may video na nagsabi na, may napanood akong video na parang, sa sobrang bilis daw natin mag-consume ng manok. Di ba? Parang, Mamu, mamu, may gago dito sa chat natin. Si Dwight sabi masakit daw sa panga pag malaki. Gago, Dwight! Ang, uy, ang Dwight kalat. talaga naman minsan, di ba? Ang Pag di kalat mo mo, Dwight. makagat, pag di mo Dwight, yung dinosaur chicken na pinag-uusapan natin, Dwight. Huwag ka magulo, Dwight. Ang kalat. Ang kalat naman. Buisit. Pero, ano, naging staple food ko yan. Lalo na dati. Naging tropa namin yung bantay ng mini stop. So, ang ginagawa namin, Bantay talaga. oo, Okay. kinuha namin yung cellphone number niya. Para pag parating kami, te-text na namin siya na, uy, Roger, mag-drop ka na ng ganitong mga parts para pagdating namin, bagong luto yung chicken. Ito, wag mo sabihin to, ah. Ito, Hmm. text, ta-type ko ngayon, wag ka magulo, ah. I had a No. friend who owned I think, dalawang mini-stop franchise ata. Putik And mayaman alam yung ko friend. Gusto ko bakit. rin maging friend yung friend mo. Type Be, mo, binenta bilis. niya yan. Binenta niya yan. Oo. Binenta niya yan. Kaya daw masarap yung chicken cause it's, Oo, ano. ah, huwag babasahin, ah. Oh, sige, sige. Ayan, binintay. Ah, ba't I don't bawal ba even, sabihin yan? well, I don't know, is it help? Teka lang, i-google natin kung ano ba, Hindi naman bad yan eh. Normal yan, mamu. ano ba yun? Parang, But that's what he said, ah. I don't, mm, okay lang yan. Okay lang yan. Lord. Ah, oh, sige. Oh, Oh, pwede yan. I Okay think lang yan. And Normal I lang think yan. animal fat is actually better than most seed oils. O yun. So So, yeah, kaya daw sige, masarap. babasahin ko na. Go. O kaya daw masarap kasi ang ginagamit daw pang fry is lard. Anong Eh, lard sa Tagalog? lagi. Google natin lard Tagalog. Lard, Tagalog. Mantika. Oh, Ano? lard, fat, grease, oil, shortening. Okay, Oh. fine. O sige, lahat man mantika eh. Mm. 'Di ba? Oh, Pero yan yan superb yan, superb. Lalo na pag yung may yung gravy nila kasama nila. Pero nagtatry ka ba ng ano, mamo? Yung mga chicken neck? chicken neck? O yung nabibili sa kalye, yung mga kanto Ah, fried chicken. ko nung kanto style na, ay, meron nga kami, ano ba dito? Sa kanto ba ng barangay namin yun? Jollibee? Ano pa Jollibee. Jollibee? Jollibee. Wait. Dito ba yun? Yung parang siya, karton lang siya. Ang sarap ng Jollibee? kalat. Mr. Energy yung chicken. Ano yun? Jollibee. Ano yung pangalan ni Gary B? Mr. Pure Energy? Huwag ka magulo. Di ko nga matandaan kung sa kanto ba namin yun or sa ibang barangay. Basta na doon lang siya, may kariton siya, di ba? Alam mo yun, tapos merong Hmm. parang, Oh, ah, kariton na may hindi pa nga, signage. hindi pa nga salamin eh. Plastic lang Plastic. na Oh, makapal eh, parang plastic. trapal na Oh, na clear. pero Yun, masarap so, yan. lagi ding sold out yun. Pero alam mo yung chismis sa ganyan? Ang chismis sa ganyan, Oh my yung gosh. oil ng Jollibee na pinaglutuan ng Chicken Joy, binibili nila yan pag tapos na yung shift. Wow. Well, actually, yung pinagsimulan niyang history na yan, sa amin, sa Caloocan merong sumikat dati sa amin sa Caloocan sa may labas ng Grand Central. Ang Oh. pangalan nun, si Michael's Chicken Neck. For the longest time, akala ng mga tao, sinasabi ng mga tao, kalasa ng Jollibee. Tapos pag dumadaan yung mga tao, amoy Jollibee, amoy Chicken Joy. Tapos yun nga, yun na yung kumalat na chismis na binibili daw nila yung used oil ng Ng Jollibee. Jollibee. Tapos yun yung pinangpiprito nila. Sobrang sarap yan Na-confirm mo ba? Ay, Talagang hindi. chicken Nagsara na neck? siya eh. Nagsara. Chico, mamo, masarap yung chicken neck, promise. Ano siya? Naman nun, diba? So parang, kasi pag kumakain ako ng chicken neck,
Either kalahati ng buto kakainin mo na kasi malambot na siya, diba? Exactly. Pero ang ano kasi, it's either kasi bumili ka, ano yan eh, it's either bumili ka ng chicken chicharon o chicken neck. Ngayon, pag binili mo chicken neck, meron kang konting laman, which is good. Pero pag, you mean chicken skin? Oh, chicken skin, chicken Chicken chicharon. skin, oo. Kasi pag chicken chicharon, puro balat lang. Pero pag chicken neck, meron My kang favorite. konting pirasong masisip-sip na laman. Hindi, tsaka sarap kainin ng neck, diba? Nasa Para buto malika. yun eh. Oo, nasa buto yun eh. Kaya masarap yun. Alam mo kung ginagawa ko ngayon sa chicken neck? Ano? Dinidehydrate ko for Para 24 sa aso. hours para sa aso naman. Alam mo ba kung nung ginagawa ko bago tayo nag-usap? Ano? Inaayos ko yung binili kong 246 pieces ng leeg saka 246 pieces ng paa. Pinapart-part ko na kasi yun yung pinapakain ko sa Wait, how do you cook it? raw feeding. Wow! Mm. Naka-raw food ang mga aso mo? Yes. Ang taray. Ikaw muna. Atay, paa, leeg, saka itlog. Like, yung atay raw din? Oo. Oh my gosh, teka muna. Kobe, kaya ba natin ng raw? Ako inano ko pinakuluan ko Teka muna. Saan mo binibili? Sa ano? Palengke, may suki ako. Uy, kailangan ko yan. Kailangan ko kailangan ko humanap ng suki sa palengke. Kasi, Kaya lang malayo sa'yo dito eh. ang hirap maghiwa ng beef liver. Oo. Ano ba yun? Ano siyang amoy, dumidikit sa kaluluwa. Ito, message ni Dwight, yung Chow Fan daw, isang restaurant yung iniipon na tira-tirang kanin sa plato nila. Gago talaga to si Dwight. Kainis ka naman, Dwight Sige, Mamu, sa bawat fast food, sige, daanan natin halos lahat ng fast food. Kunwari, meron kang certain budget. Ano yung bibilin mo sa bawat fast food? Sige, simulan natin sa Jollibee. Ikaw, Yum Burger yung go-to mo o Burger Steak? Burger Steak. Burger Steak. Burger Steak. Sarap nung Burger Steak. Tandang-tanda ako nung grade 2 ata ako nung lumabas yan, Mamu. Yan yung lagi kong Makuha ka binibili sa tingin mo ko yan. lagi kong binibili yung burger steak dati, 2-piece burger steak. Pero alam mo ba daw yung history niyan? May yung mga hindi na naman nabenta na yung Hindi. Ang history daw niyan, di ba pag crew ka sa Jollibee, it's either yung Jollibee is franchise or company owned. Oo. Ang pagkakaalam ko kasi pag company owned, pwede kang kumuha ng pagkain. Binibigyan daw sila ng pagkain na Jollibee. Either pwede sila kumain ng Yum or ano. Syempre nagsawa na nga daw sa Yum yung mga franchise owners. Hindi, nagsawa na sa Yum yung mga crew. Yung crew. Okay. So ang ginagawa nila, hindi na nila kinakain yung bun, inuuwi nila yung bun. Tapos yung patty, inuulam nila sa kanin with the gravy. Tapos nakita na nga ng management, saka na nila na-pitch na, pwede to. Ganun daw yung history niyan. And it's the best thing ever. Kasi nga 'di ba karamihan ng invention comes from necessity. Yun lang yung meron sila. So galing talaga ng mga Pinoy. Though yun yung naririnig kong urban legend yan. Pero ngayon sa hirap ng buhay, anong go-to petsa de peligro food mo? Ma'am, yung mga barbecue lang sa kanto, pwede na. Dito sa amin 12 pesos pa rin ang barbecue dito. Kaya lang, ang masakit lang, yung 12 pesos dito, parang mga 2 kagat lang. yung tipong maiksi lang yung barbecue stick. Guys, ganito gawin nyo. Kunin nyo yung daliri nyo, yung hintuturo nyo, saka yung hinlalaki nyo. Gawin yung letter C. Hintuturo, saka hinlalaki. Gawin yung letter C. Ganyan kahaba. Pero 12. Hindi masama yun, Mamo, 12. Pero okay na yun kasi pag may kanin, busog ka na. Oo. So, barbecue, isaw, tokong. Familiar ka sa tokong? Tokong? Oo. Yung mga spare parts ng manok yun. Spare parts ng manok sa kababoy. Madami dito sa Bulacan. Gosh, okay. I don't know what tokong is. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast
And sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. I love Social naman ni Tina Butcheron. Ryan. Laking Mandaluyong lang naman. Wait, I love Butcheron. Ano ka ba? May butcher. May Butcheron. Favorite ko. Yung ulam ko kaya yun sa kanin. Ano ba uso sa Mandaluyong na street food? Wala nga masyado eh. Pero, meron kaming suki dito sa barangay namin. Ang pamatay ang luto. Agimat ang pangalan ng karindere. So, pag ano, Inspired ba ni Diwata yan? hindi ko nga alam eh. Hindi, nauna na siya. Ano yan, matagal na sila doon. Years na. Before pa si Agimat. ano, pangalan? Si Agimat. Agimat ang pangalan. Kamukha ba ni Ramon Revilla yan? Basta masarap yung mga ulam nila tsaka mura. Masarap at mura. Ano yung paborito mong ulam doon sa Agimat? Ano ba? Agimat Restaurant yung pangalan? Agimat Turo-turo Karinderya? talaga. Oo. Nandun ka sa kalye eh. Tapos may isang bench lang na nakalabas. Diba? Tsaka table. Tapos turo, ano, yung old school na pila ka, turo ka, tapos iinat nila. Minsan, di pa nga. Diba? Masarap yung ano nila. In fairness, masarap yung sisig nila. Tsaka pakbet. Pakbet. Mm-mm. Pero pag talagang sagad na, yung talagang wala, alam mo yung tagal pa ng sweldo, tapos wala ako racket. Oo. Pinakamasarap na kainan sa bahay ng nanay ko. Ay, bahay ng nanay, di ba? Alam na nun. I-raid mo na yung bahay ng nanay mo, di ba? Oo, tatawag mo na, Mami, kasi si Mami masarap gumawa ng bagoong. Pero yan, isa pa yan. Napapagalitan ako dyan kasi nga daw masama sa katawan. Kaya kong ulamin yung bagoong ng nanay ko, na bagoong lang. And I used to get yelled at kasi yun lang tsaka kalamansi, nakakakain ako ng 3 cups ata ng kanin. Sarap naman. Galit na galit si Mami sa akin at nung bato ko daw. So, Iiyak na yung kidney mo nun. oo. Pero yun si Mami kasi nga kusinera. So, nagluluto lagi. Turuan kita na isang food hack, mo. Oh, Yung kung gusto mo ng masarap na chips, yung maling. Alam mo yung maling? yes. Maling o kaya spam. Kaya alam, pag spam kasi mahal na eh. So maling ka lang. Sa maling lang tayo. Okay. Kunin mo yung vegetable peeler mo, mamo. Alam mo yung vegetable peeler? Oo naman. Tapos i-vegetable peel mo yung maling. Tapos, piprito ko ng... Saka may deep fry, mamo. Sarap nun. Lako. Iiyak din yung kidney mo pero at least masarap naman yung... At paano? Ano yung gagawin mong topping? O ganun lang? Gagawin mo chips. Sarap nun, mamo. May sausawan? Wala. Pwede mo sausaw sa ketchup. Parang feeling ko mas bagay siya sa suka dahil maalat. Pwede rin. Pero ako, rekta ko kinakain yan, mamo. Oh my gosh. Maling chips. I-vegetable peeler mo lang. Yung gano'n, yung vegetable peeler mo na gano'n. Hindi ba yung ginagamit sa nadudurog? carrot. Hindi, basta yung katulad nga, kaya nga yung ginagamit mo sa carrot eh. Mahinahon lang. Okay. Sulit yan. Pag inula mo sa kanin yan, yung isang pirasong ganun, mga 2 subong kanin yun. Dami-daming kanin kang makakain. Kasi malasa yun. Oo naman. Ang spam nga, 3 araw ko ata nauulam. Di ba? Kaya lang grabe naman ang spam ngayon, mamo. 200 plus ang isang lata ng spam. Meron ngayon, mas mura ng konti. Prem. Ay! Prem Supremacy, mamo. Prem Supremacy. Sarap niyan. Sobrang sulit yung Prem. Supremacy, Hindi. Ibig sabihin, panalo yung Prem. Mas mura lang siya ng mga 20 pesos. Oo, sarap niyang Prem. Pati yung corned beef niyang Prem. Ay, hindi ko pa natitikman yung corned beef. Mahihiya yung libis dyan sa corned beef ng Prem. Sarap. Sige nga, pag By the way, pupunta na this episode SNR is brought to you by Prem. Mapunta ko na SNR, kailangan ko na ulit magbayad ng membership, mapapamahal na naman ako. Kahit hindi sa SNR, meron ng Prem. Doon lang kami bumibili kasi mas mura. Mas mura ba sa'yo? Hindi, ba't mura nagbayad sa ka ng SNR. membership, olats ka rin. Sa bagay. Pero kung Prem nga panalo. Pero mamo, isa pang yung sisig ng Pure Foods. Na-try mo na ba yun? Lasang atay eh. Hindi. Ano ba ginawa mo? Prinito mo lang. Pinirito ko. Yun ang mali mo. Mali, Kailangan. bakit?
kailangan kukuha ka ng sibuyas. Ano yan? Preparation yan, Mamu. Gigisa ulit. Igigisa mo ulit, sisibuyasan mo ulit, lalagyan mo ng siling haba. Saka mo ano, Okay. yung isang restaurant ng kaibigan ko. Hindi naman full-fledged restaurant, parang beer house lang. Yun Ang sisig nila sinaserve. yung dilat. What? Hindi lasa? Lalagay lang sa sizzling plate, mabenta na. Ngob. Tatry ko yan, Oo. oh. Ano Oo. ko yan, oh. Gigisa ko ulit. Imaginein mo na lang gumagawa ka ng legit na sisig, Mamu. Tapos lagyan mo pa ng itlog. Nako po. Alam mo naman, mas masarap pag may itlog. Di ba? Oh, So, hinatay ko yung hirit niya. Asa na si Dwight? Wala ka ba wala. dyan? Pero lahat naman, di ba? Maamo, lahat ng bagay sumasarap pag may itlog. Oo naman. Pag may Yung, itlog, special yan. Kita mo yung puto, may itlog yan. oo, wait, ano ba may nilagay ko na itlog no isang araw? Mas sumarap. Basta. Oo, tama ka. May hirit ako kaya lang mataas ang respeto ko sa iyo. Wag, nagbagong buhay na. Hindi ka makakayanin. Ayoko, Ako, ayoko. Hindi ko kaya. Masyado mataas ang respeto ko sa iyo, Mau. Sayang naman ang iyong alive-alive pag gano'n. Ay, nako, Mau. Ano ba, ikaw, may mga iba ka pa bang go-to food pag, Pecha de Peligro? alam, oh my gosh. Kaso Ah. hindi na siya Si Ate Irene, yung kapitbahay namin, ang sarap mag-siomay. Grabe, ang sarap mag-siomay ni Ate Irene. Idamay mo naman Pa, kami. Mapupuntahan ba namin si Ate Irene? oo. Wala na, hindi na nga siya nagluluto eh. Hindi, kasi alam mo, hindi ako lumalabas, di ba? Hindi ako lumalabas pag wala akong trabaho. Like, Oo. I like to stay home kasi nga, sa stress ako sa traffic. So, teka, yung kayang puntahan ng lahat, wala akong Yung Mamu, balik tayo sa mga, total, yung mga, ano ba tawag sa 7-Eleven? Convenience store. Total, yung mga convenience store naman talaga yan, yung mga, Petsa de Peligro friendly. Yung Mm. kariman. Kumakain ka ba ng kariman? Kariman, what is that? Kita mo, pinaghiwalay tayo ng social economic status natin. Wait, Hindi kasi ako may hindi. kita ng Kariman. 130,000 Wait, a grabe, once day. ko lang kinita yun. Ano ka ba? Once ko lang kinita yun. Pag pumunta ka sa 7-Eleven, Mamu, yun yung nakadisplay sa counter na parang breaded na tinapay na may tuldok na kulay green, kulay pula, saka sa ibabaw. Panalo yun, Mamu. Kariman? Oo, kariman. So, ang nun, para siyang bread na deep fried, pero may feeling siya sa loob. Either chocolate, either custard, or something. Iba-iba. Hanggang Yung ngayon, caramel. meron yan? Oo, may tuna melt pa yun. May Bukas ham and pupun... cheese. Ah, ah, oh, parang yung iba triangle. Yan yun, yan Oh, yun. Kariman ang tawag doon. okay, kasi extra rice girl ako. Hindi ka mahilig sa tinapay. Oo, hindi, tsaka feeling ko pag nagkariman ako, wala na akong pera, diba? Tapos magkakariman pa ako, hindi ako mabubusog. Well, may point. May point. Oo, tapos parang, oh, Ikanin mo na that'll lang, hit the no? spot. Ikakanin ko na lang. Ay, kung Kanin na kanin, lang. Jolly Jeep. Ikaw ba never ka ba naging Makati girl? Ano ka, yung huling work ko, pre-pandemic, Ayaw ano nga pala, kami, naalala ko yun. nag-Jolly Jeep kami. Masarap ang Shanghai nila for some, hindi ko, supplier, o sila rin ang nag-ano nun. It's exactly, Mamu. Bakit Yung ganun? yung mga Shanghai sa Jolly Jeep. Ba't Lasang sarap? lasang piyesta, no? Parang, tapos yun, ulamin ko na sa kanin yun. Yun yata Sarap. talagang nangyayari pag sawdust yung Hindi na maalat yung sodas. Pero alam mo, ako kasi bumibili rin ako ng sawdust eh. Oh, before. Bumibili, hindi, hanggang ngayon, meron ako laging stock ng sawdust kasi Bro, meron kasi akong may mga pinapakain kasi akong mga asong gala. oh, So, so ano yun? Raw mo pinapakain? Or hinahalo ko sa kanin. oh, tapos kinakain nila. Ano ba, Okay, baby? Oh. kinakain. So may supplier din ako ng sawdust.
Kaya magmula nung naging user ako ng sodas, like, habang pag hinihimas ko yung sodas, kasi Mm. nilalamukos ko na lang siya sa kanin eh. Sa loob ko, putik, hindi mo halatang sodas Sodas, to. di ba? So hindi Oo. hindi malabong ito Dude, ginagamit doon sa mga siomay sa kalye, saka sa mga ano, sa mga lumpia sa yan. Jollibee. Pero masarap eh. Masarap eh. Na-try mo na siyang pakuluan? Hindi ko pinapakuluan Oh eh. my gosh, pag pinakuluan mo ang sodas, walang difference sa giniling. Dude, Ganun din niya amoy. oh my gosh. Well, sa Medyo mas bagay, masangsang lang siya ng konti. parang Pero, naamoy ko na kasi nung una try kong pag nagsasaing ako ng kanin dati, itinatop ko yung sodas doon eh. Kaya lang nasira yung rice cooker ko kaya hindi ko na itinatop doon. Ay, nako. oo, pag na ano yun, kasi I tried that before, pinakuluan ko. Oo. Nakita ko, my God, wow! Para siyang giniling. Mm. Oo, walang pinagkaiba. So, ano pa? Ano pang pecho de peligro na pagkain niyo? Ako mahilig ako mamu doon sa ano. Yung mga alam mo yung ano yung shawarma ni Daniel Padilla? Google is like, hold on. Ano Meron, yun? meron siyang brand? Or may ini-endorse siya? Silang dalawa ni Catherine yun eh. Sila nagpasikat doon sa brand na yun eh. Shawarma ni Daniel. Pangit. Di naman motion. Shawarma ni Daniel. Buy one, take one kasi yun. Shawarma Shack. Shack. Oo. Di ko pa siya natatry. Ano, Mura siya. mura lang, tas buy one, take one. Parang Yung, Angel's Burger. yung Angel's Burger, namimiss ko na rin yan. Di ko pa Mahilig ka sa Angel's natitikman. Burger? Hindi. Ay, hindi. Hindi ko pa siya natitikman. Kasi laging mahaba yung pila. Patok lagi sa blockbuster. Parang ha? Daming tao. Kailangan lang pagkakain ka sa Angel's Burger, may kasamang konting pasensya. Kasi Dahil sa... requirement sa tindera nila masungit eh. Kumbaga, parehas sa, 'di ba sa Mercury drug requirement buntis? May isang buntis sa bawat branch. Yung sa Angel's Burger requirement doon may ano, sa bawat area may isang masungit na ano. Na kami, yun ang requirement doon. Siyempre baka naiinitan si ate. Kaya, di ba? Ikaw ba naman magprito ng... Oo naman. sa harapan ng Tapos ano... in-interview ko si ate kasi 'di ba pag dadaan ka sa Angel's Burger, may certain na amoy. Oo. Tanong ko si ate, ate, pag naamoy mo yung Angel's Burger, ginaganahan ka pa ba? Ang sabi ni ate, naumay na siya. Ngumiti lang si ate, pero parang gusto niya duraan yung burger. Uy, speaking of burger, alam mo kung ano namimiss ko? Ano yun? Merong long silog dati ang burger machine. Naabutan mo ba Long silog? yun, Paps? Meron pa rin sila. Meron ba? Longganisa Hanggang burger ngayon? with egg. Ano ka ba? Hindi ito longga. Hindi As in, ginagawa may ko sa kanin? May rice. kanin sa burger machine? Oh my gosh. Burger machine nga ba yun? Somebody Longga correct burger ba? me. Longga burger yung sinasabi mo? Yeah. Google, baka makita natin sa Google. Longganisa. Long silog burger Long machine. silog. Hindi ko pa Noong naman naalalang 90s. nagkanin si burger Promise, machine. long silog burger machine. Or Wala. baka, wait. Baka nga yun Baka yung- lumang burger machine lang yun na nagsara, mamu, tapos ginawa nilang tapsilog. Hindi, baka kinakain ko yung, kinukuha ko sa van yung longganisa, tapos ginagawa kong taps, alam mo yun? Yun ata. Ano? Uy, wala, oo nga. Basta mayroon longganisa before, ang burger machine, inuulam ko. Baka kinukuha mo nga lang yung patty ng Longga Burger. Baka nga eh, kasi, burger machine ba yun? Or minute, ano ba yung orange? Minute Burger, ang orange. Baka minute burger. Ito, i-google ko long silog, Minute Burger. Oh. Pati yung may Silvanas pa rin sila hanggang ngayon. Ang burger machine. Masarap yung Silvanas nga ba yung masarap doon? Wala Ano pa long silog. Wala rin. Wala. O feeling ko ginawa kong ulam yung... Baka na naginip ka lang, mamu. Wala Hindi, naman. promise. Basta may longganisa, isa sa kanila, yun na yun. Ginagawa kong ulam kasi masarap siya. Ito si Si Dwight Dwight, Pauchin oh. din, no, yung favorite pet sa De Peligro. Ako, mamu, yung sa akin, yung sa Pauchin. Nung college kami, since favorite nga namin yan, sa sobrang lakas namin kumain ng sauce nun, pinagbawalan ng kaming mag-refill ng sauce.
As in, Ganyan. strictly na isang serving lang ng sauce ang ibibigay sa'yo. Wait. How much was a meal? Ano ba yan? Chomai? O siomay, yung dati parang 50 nung panahon ko, nung 5-0. college. Oh, 50. Tapos Apat meron na na siyang siomay. kanin. Oo. Mm. Okay. Yeah, it's the greenish rice ang sarap. Oh, greenish Sarap. greenish rice, tapos yun nga yung red sauce. Tapos anong binibili mo sa Pouchin? Ako Ako, scallop dumpling ako eh. honey, pa scallops ka pa. Siomay lang alam Oo. ko dun, no? Try mo yung Siya, scallop dumpling, at least iisipin mo, uy, scallops, pero hahanapin mo nga ng scallops. lasa. May lasang scallop naman. Basta ang alam mo, scallops kinakain mo, at least social. Bakit yung shark fin ba? May shark? Pero feeling ko pag kumain ako ng shark fin, parang, Nabubuisit ako dyan sa sinuportahan shark. ko. Nabubuisit ako dyan sa shark fin na yan eh. Puro litid lang nakukuha ko dyan. Wala namang ano yan eh. Wala namang ibang ambag sa buhay yun eh. Malitid yung shark fin eh. Ayoko nun. Ano ba? My gosh, teka, ano pa ba? Ito, tinitignan ko nga yung kinuwento mo, yung San Trival. Bumibili ako umuubos ng San Trival dati sa burger machine sa Potrero, Malabon eh. Grabe. Oo. Kasi di ba masarap? Kasi Masarap ano siya. siya eh. Yung secret siya, hindi alam lahat ng tao na masarap ang Na may, na oo. masarap ang San Trival sa burger machine eh. Ito pa, hindi alam ng tao. Masarap ang chocolate cake. Alam mo kung saan? Saan? Polis? Tapaking. Tapaking? Putik. Pero mas masarap Promise. mo yung San Tribal ng burger machine. Alam mo bakit? Bakit? May ano eh, may hint ng burger patty yung lasa nun. Sa isang rep kasi yun magkatabi. Habang kumakain ka, may konting sapak ng karne yun eh. Pero masarap. Kulit mo. Pero tama, itatry ko yan. Hanggang ngayon ba meron pa rin yung burger, chocolate cake sa Oo, sa meron Tapaking? pa rin. Oo, meron pa rin. Kasi, kailan ba ako ito lang, a few weeks ago, nag-take out ako. Sa airport, lagi meron yan. Di ba may tapaking sa sa na iya? O, doon, lagi may chocolate Terminal cake. 1, Terminal 3. Basta, kung saan yung tapaking doon. Okay. Mm. Ay, gutom ako, ma'am. Ako din eh. Actually, yung kakainin ko nga ngayon, ano lang eh. Ayoko na magsaing. Petsa Tatamad de na ako. peligro ka na ba? Lapit na. Lapit na. Oo, lapit na. Parang nagbukas ako dyan ng gagawa ko ng tuna sandwich. Uy, tuna sandwich. Pwede. Tuna Hindi ako sandwich. kumakain ng tuna eh. Ako din naman before, pero Ano yun? nagawan ko ng, Poverty led you to eating tuna. alam mo, oh my gosh, ito matindi. Nung nasa Oh, States kami, nung nasa ah. States ako, ah, inaabangan kong mag-sale yung Top Ramen, Paps. Top ramen? Oh my gosh, nabuhay ata lahat ng mga college students sa Amerika na may tama na lahat ng kidney sa alat ng Top Ramen. Dahil pag nag-sale yan, 10 cents. Okay. Oo. Top ramen? Lucky me lang to eh. Correct, pero si sale ba ng 10 sa Tapos yan di? Diba? Alam mo, Imagine mo. nagkaroon ako ng realization, mamo. Mm. Napakamahal na ng bilihin ngayon. Bumili ako ng Lucky Me. Parang 18 pesos na. Natatanda ako nung bata ako nung nagbebenta ako niyan. Parang 3 pesos lang yata, 4 lang Oo, yata. 4. Papa, di Grabe. ako nakabili ng luya nung isang araw na hinayang ako. Ang mahal ng Bakit di ka luya. nakabili ng luya? Ang mahal. Hindi ko ma-justify. Ha? Bibili ako ng luya, ganitong ama. Tapos ganun, Magkano yung as luya? in. Oh my gosh, basta, umutang ko, mahal siya. Pero naranasan ko rin yun, mamo. Tatandaan mo nung tumaas yung presyo ng sibuyas? Oh my gosh, oo Na- naman. Ang sama-sama ng loob ko kasi nakumpleto ko na lahat ng sangkap ng bistek. Sibuyas na lang yung wala ako. Nandun ako sa punto ng buhay ko na ano pa ba pwede ko gawin sa sukiyaki cut ko? Kasi sukiyaki cut ang ginagamit ko sa bistek. Bumili na ako ng yung alam mo yung sa SM, yung isang net ng kalamansi. Sabi ko, putik, meron na akong sukiyaki cut sa isang net ng kalamansi sa bahay. Pag di ko binili tong sibuyas, di ko magagawang bistek yun. Diba?
Hindi talaga ako bumili ng luya, Papa. Ang mahal. As in, may gusto pa naman akong, eto, matatawa ka kung ba't gusto ko ng luya. May nahanap akong drink recipe. Tapos nagpabili ako ng maple syrup dahil tama-tama, Maple may syrup. padating. Hindi, ano pa, kailangan, organic. Mga ganon. May So, ganun pa. nagpabili, nagpabili pa ako sa best friend ko kasi pupunta siya sa bahay ng ate ko sa States. May Ah, papadala dahil may uuwi yung anak niya, yung inaanak ko. mm. So imagine mo so excited ako, huy, may maple syrup na ako. Ang kuripot ko, ayoko bumili sa, ano ba yun? Sa, ano ba to yung bilihan ng mga healthy eme-eme. Ano? Basta yun na yun. Alam na nila yun. Yung, Oo, yung, wealthy options. wealthy. Oo, 'di ba? Sa wealthy options, sabi ko hindi ako bibili ng maple syrup dyan dahil for sure ano yan, nasa mga Mahal dun. 600-700 ganun, 'di Oo. ba? So nung Maple nalaman syrup. ko, oo, nung nalaman Sangkap ko lang uuwi yun yung eh. anak, pabili ako. So dumating yung maple syrup. So excited ako, 'di ba? Pagdating ko ng Pioneer Center, putik ang mahal ng luya. Talagang, ha? Hindi talaga, hindi ko talaga Kina, bibili. kinaya yung maple syrup. Sumuko sa luya. Oo, dude, 'di ba? Galing pa ng Amerika. Dinala pa ng balikbayan, naka-bubble wrap pa, 'di ba? Pagdating ko ng supermarket, talagang hindi ako bumili ng luya. Ba't kasi sa supermarket mo ibili ng luya? Eh kasi sa palengke, saan ba ako, 'di ba? Punta pa ako sa kabilang side. 'Di ba? Kaya ngayon, kailan ba? Siguro a few weeks ago, nagtanay kami ni Baby Daddy. Oo. So, alam mo yung mga gilid-gilid doon, yung sa mga gilid-gilid ng highway, at daming magbebenta doon ng gulay, 'di ba? Oo. Bumili ako ng 1 kilong Luya. luya, parang 80 pesos lang ata. Mamu, alam mo ba pag bibili ako ng luya dito, pa-dos-dos lang? Anong gagawin mo sa 1 kilong luya? Yun ngang inumin. Okay, Ginawa ko nga gets, yung gets. inumin, pero hindi siya maple syrup. Ang ginamit ko is coconut sugar. So, I don't think it's the same. So, Mm. kaya nga nung dumating yung maple syrup, na-excite ako. Putik, 100 something yung Yes, Dwight. Pang ginger. Hindi, I was making my own, ano ba to? Ano ba yun Talabat. yung, hindi sa laba. Ginger ale. I was making my Ginger. own ginger ale. Putik, alam mo ang mga Angat Buhay Foundation to. May Ko nga maple lang syrup, may ginger ale. Sabihin kasi mo, ginger ale sa alam mo kung magkano? ah, More than 200, almost 300 plus for 4 cans. teka, Mahal. tuturuan muna kita ng bago ngayon na ang mga kabataan. Sabihin mo muna ale. Ale? Alam mo ba Ano? yan? Hindi. No, ano Oh, to? Gen Z term to. oo, Ale. pero ano ang original nun? Sabihin mo muna A. A. A? O, Pang mga, di ba yan. ano to? O, para yan yung mga beanie. Gamitin mo yan bukas ha. I-shoutout A. mo ako sa radio show mo ha. Sabihin mo muna A. So, A. Hindi, So, so so how do you use it? ang Parang hello, hey, eh, ganun. ang setup mo, good afternoon guys, welcome back to our radio show. Sabihin niyo muna, eh. Di ba? Yun yun. Para matuwa naman yung mga listeners mo, bago kang Paano ko gamitin? Basta yun ang sasabihin mo. Sabihin mo, ganito, sabihin mo muna, Hmm. eh. Eh. Tapos ang sasagot yung mga tao, eh. At yan po ang ating teaching an older person how to be a Gen Z. Pero mga vibe, ano to? Hindi, may isa pa. It's giving me mga ganon, di ba? Bawian mo ako, Mamu. Ano ba ang ginagamit nung panahon niyo? Yun nga, Magkalapit lang naman yung sa atin eh. Yung sa akin tinuro ko sa'yo yung latest ngayon. Natawa rin ako nung natutunan ko yun eh. Sabihin niyo muna, eh. kasi to di ba parang ano to, call me to. Sa atin, Call call me yan, me. di ba? O kaya hang loose, di ba? Sa mga Oo, bata call ngayon, A me. na yan, A. Eh, eh. Ito, papa. Alam mo, alam mo to, I'm shy. O nga, Alam mo yun? Sabihin mo, ooh. Sabihin Ano? mo, Oo. wala ka, Mamu. Ooh. Sabihin mo, dapat tapos nahihiya ka. Di ba, I'm shy. Sabi mo,
Jock auditions kami, di ba? Hmm. So, kapag Sam yung Sam o yung nasa room, may pumasok na nag-audition. Oh. Tapos, alam mo ba, nararamdaman mong ano siya, kinakabahan. Tapos biglang gumanon siya. Oo. Yun nga So, yun. sa parang, ano to? Yung pala yun? Mhm. Pero dapat kasi gaganon siya doon. Kung ganyan siya, guys, para sa mga nakikinig sa audio, I'm doing the double Yung, gun sign na magkatutok. Tapos sasabihin mo ngayon, sabihin mo, nawawala, ano sabi mo? Nawala yung sabi. ulit, Wala yung, paano? pinagtitripan mo na ako eh. Ganon? Ganyan. Tapos nahiya ka. Oo. Nawawala yung audio mo. Wala yung audio. Ba't wala? Ayan na, sige, meron na ulit, meron na ulit. Oh, try mo lang, Gabe. Nawawala ulit. Nawawala ulit. Ayan, nandiyan na. Meron na, Ayan na meron. yan, yan. Try mo na. Ano? Ewa! Yan. Si Kobe nakatingin sa akin, parang, itong nanay ko. I-edit ko to, lalagay ko sa TikTok. At yan po mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin ang reyna ng mga chismosa. Walang iba kundi si Miss Tina Ryan. Miss Tina, ano nga ba yung mga nagpa-busy sa'yo ngayon bukod sa pag-uuu mo dyan? Invite mo naman sila. Oh, well, you know where to find me. Wednesdays, I'm on Magic 89.9, 1 to 4 in the afternoon, and then Friday Madness. Ganun din. Pati Wednesdays na ba? Oo, Monday and Wednesdays. Okay. Pero magkaibang tema nun, di ba? Kasi Fridays is Fridays yung throwback. So, regular music tayo pag Monday, Wednesdays. Okay. Mm. Kasama mo, may mga kasama ka na ba palagi doon sa Fridays? Or minsanan lang yun? Fridays mo, well, lately, the comedy crew, di ba? Kailangan ko nga ng pangalan. Off. Pagkatapos itong recording, mag-usap tayo. Sige. Tapos minsan dalawin kita doon. Oh my gosh, Makoy, on a Friday, you're more than welcome. Sumabay ka sa comedy crew. Ang saya. Yeah. Oo, ang saya-saya. Tapos ano yung, ano nga pala ulit yung name ng foundation? Oh, well, if you want to be a peace builder, yun yung org namin ni Sam, HWPL. Heavenly Culture World Peace Restoration of Light. So, HWPL na lang po. So, again, we're looking for volunteers, we're looking for members, and we're hoping na paying yung mga members. Papi, ano lang naman to, 1,200 annually. So, 100 po sa isang buwan. Ano pang kaya niyong i-give? Walang coffee. Ipapadala ko na lang sa'yo yung screenshot pag nabayaran ko na yan. Promise, papakita ko sa'yo yung screenshot. Promise, ha? Oo. Promise. Oo, yun. So, HWPL Philippines, look it up on Facebook and Instagram and the social media platforms. Yan. And also, can I invite them sa libreng pa-Bible study namin? Sige. Sa ano po to? Sa ccmc.org.ph. So, Zion Christian Mission Center.org.ph. Kung gusto niyo po mag-aral ng Bible, ang saya. Ganda yan. Katapos natin mag-uwu-uwu. Bible, Mali ito, no, mamo. Ba? Ganun da. Ganon? Isa pa. Hindi naririnig eh. Papadala kita ng mga original yan. Promise. Sige na nga. Papracticing ko, tas bukas gagawin ko on air. Okay, habang iniisip mo ang iyong closing, yung sasabihin mo mamaya pag closing, ako naman po si Makoy Paris. Follow me on Twitter, Showbiz Pro sa lahat ng social media platforms. Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. And please guys, try to support the show by joining our Patreon. It's patreon.com/Machong Chismisan. At yan nga po pala ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin ang the very beautiful, the very alluring, isang uuma mo. Thank you, Doc. Hindi ko kaya. Na si Miss Tina Ryan na nagsasabing, ano sasabihin mo? Wait, ano nga ba? Ano ba ulit may bago ba?
Wala, kahit anong sinasabi mo. Ano bang... Oh, Oh. ang sabihin ko, beauty fades, but stupid is forever. Yan, Miss Miriam Santiago. At ako naman po si Mokoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismoso. Smoso. Ang ganda. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.